Sige. So last month, as I was saying, sino nagsalita? Sino humalili? Si Kuya Lito. At ikinuwento ni Kuya Lito sina Bezalel at Oholiab, si Eldad at Medad. Nalala niyo ba? Para sagutin kung ano bang nagawa ng mga taong noong una, no? Especially noong panahon ni Moses, na moved by the Spirit. We ended with that phrase, men moved by the Spirit. Sa huling dalawang pag-aaral natin, naging matunog, naging mabigat para sa atin yung salitang men or women moved by the Spirit. Mga tao, mga babae at lalaki na ikinikilos ng banal na Espiritu. That's important, no? Sa ating pagpapatuloy. We don't want to be men and women moved by our own desires. Na nabubuhay tayo dito na ikinikilos lang tayo ng kung anong gusto natin at kung anong naiisip natin. Naintindihan ba ninyo? Bilang Christians, we are moved by the Spirit of God. Kasabay. No? Kasabay. Yung akto natin, pag sinabing basketball ng Spirit at nakaganon ng Spirit, hindi ka nakaganon. Kagaya nung kay Jaren. Ha? Pag sinabing, ano ba ibang action kanina? Ha? Nagda-drive, no? Hindi ka nakaganon. Ang dinadrive mo motor. Ang Spirit nakaganon. Do you get the point? Men moved by the Spirit. And Kuya Lito gave an example. Si Bezalel at Oholiab, nung sila ay na-require na gumawa ng tabernakulo, so they were empowered by the Spirit. Napaka-importanting salita na iuwi yung salitang empowerment. Now say it with me, empowerment. Ito lang yung abilidad mo. Pero dahil binigyan ka ng task, ng Spirit, binigyan ka ng ministry, okay? Nakaya mo. Gets? At ganun din yung nangyari kina Eldad at Medad. Naalala nyo ba? O ako'y nagsasalita sa ibang wika dito. Eldad, Medad, yung ilang tao ba yon na pinapatulong kay Moses? Sabi ng Spirit, sabi ng Diyos, kukuha ko ng Spirit from Moses at ibibigay ko dito sa mga taong ito. Ilan sila lahat? Ilan sila, Kuya Litz? Ilang tao yung pinagkalooban? Marami. Yun ang sagot. I was hoping for 40 or 70. Okay? Pero kumuha ng Spirit at pinagkaloob sa kanila para magampanan nila yung ministry. So ang salita doon ay empowerment. May task si Lord sa'yo. Okay? Sasabihin mo, Lord, di ko yan kaya. Anong gagawin ni Lord? Empower ka. Bibigyan ka ng Spirit. Pag may ipinapagawa ang Diyos sa iyo o sa atin na magbibigay ng karangalan sa Kanya, palalakasin Kanya sa pamamagitan ng Spirit. Okay? Wala namang kaibahan sa atin si Moses, si Elijah, you name it. Okay? May pinagawa ang Panginoon sa kanila. They were empowered. Sa pagpapatuloy ng ating tema, Clothed with Power from on High. Sabihin nga ninyo yung tema natin for this year. Clothed with power from on high. Dinamitan ng kapangyarihan mula sa itaas. Okay? Sa pagpapatuloy, punta naman tayo sa panahon ni David. Nasusundan nyo ba yung gusto kong gawin? Nagsimula tayo sa Genesis. Wala pa yung tao nun. Paano kumilos ang Spirit? And then, napunta tayo sa panahon ni Moses. Paano kumilos ang Spirit? Now, sa panahon naman ni David. Ito ang aking interest. 300 years na gap from Moses to David. Nasaan ang Spirit? He is still active. David was empowered to be the new leader and king.
Okay? 1 Samuel 16, verse 13, ang sabi doon, makinig kayo. Then Samuel, si propetang Samuel, took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Okay? Pumunta si Samuel sa bahay ng pamilya ni David at doon niya inanoint si David sa gitna ng kanyang mga kapatid. Maganda yung background, kaya lang maubos oras ko pag pinag-usapan pa natin. Ang sabi ng Bible, and the Spirit of the Lord rushed upon David. The Spirit of the Lord rushed. Ano sa Tagalog yung rushed? Nagmadali, no? Rushed upon David from that day forward. Nung binuhos na o ipinahid yung langis kay David, ang sabi, the Spirit of the Lord rushed upon David at nandun siya from that day hanggang sa mga huli ng kanyang buhay. Importante yon kasi ang sasagutin natin tanong mamaya ay ano bang ugali meron yung taong may Espiritu ng Diyos. Now, in contrast, pag binaba natin sa 1 Samuel 16 verse 14, alam niyo sabi, doon, gusto niyo malaman? Ayaw niyo naman yata eh. Ha? Gusto niyo malaman? Sabi sa susunod na verse, sabi doon, now the Spirit of the Lord departed from Saul. Saul, yung king. No? Anong ginawa doon ng Spirit? Alam niyo ba yung departed? Ha? Umalis. Ha? Merong inalisan ng Spirit, meron namang pinagkalooban ng Spirit. Ha? So now this morning, ang interest natin ay hindi na yung nagawa. Hindi yung nagawa ni David bilang king, kundi yung katangian. Sabihin nga ninyo, katangian. Qualities. Qualities ng taong moved by the Spirit. Yan ang sisilipin natin. Sige, guess this word. English, 2 words. Okay, yung i-describe ko, hulaan ninyo. English, 2 words. 2 kilo ng bigas, mga sardinas, instant noodles, instant coffee, at 1/4 na sugar. Ano tawag? Relief goods. Ang galing ninyo. Marami kayo yan natanggap. Ha? Sino rito yung kawawa naman hindi pa nakatanggap ng relief goods? Ha? Wala. Lahat nakatanggap. Okay. Lalo na nung pandemic. Nung pandemic, nilalabas pa yung upuan, no? Darating na yung barangay, bumubusina. Tapos bawal ka lumabas. Okay, matatawa ka talaga sa atin, no? Pag baka mahawaan ka, lalabas mo yung upuan, doon ibibigay sa upuan. Relief goods. Ibinibigay pag may sakuna, pag may bagyo, may lindol, yan. Automatic na yan. No? May ibang word na nga doon, no? Ayuda. May nakakita na akong politiko, nakalagay doon. Ayuda man. Kaya pag tinanong mo, ayuda man? Yes. I'm the man. Pero ang relief, naman, tingnan nyo to ang relief ay hindi lang goods. Ang relief ay actually feeling. Ano yung relief? Feeling. Ito ay isang pakiramdam. Alam niyo yan? Pag sobrang sakit ng tiyan mo, namimilipit ka, tapos nandun ka sa CR, tapos may kakatok. May magbibigay sa'yo ng Ersiflora. Tapos pag inom mo, wow, guminhawa yung pakiramdam. Ha? Yun yung relief. Gets nyo? Ha? Yung bang relief din pag
Di ka na makatulog. Dahil sa dami ng utang mo, di ka makatulog. Alam mo, may maniningil na naman sa'yo. May magfe-flex na naman sa'yo sa FB. Ha? Dahil doon, hindi ka na makatulog. Tapos dumating yung tatay mo. Sabi sa'yo, magkano utang mo? Ito po eh. Tapos binayaran lahat ng utang mo. Anong tawag doon? Relief. Grabe. Ano pakiramdam? Nakahinga ka ng maluwag. Ha? Relief talaga na malaki yun. Pag nag-away kayong mag-asawa, no? Na halos gusto na ninyong pumunta kay Tulfo. Ipatulfo ang isa't isa. Hindi ko maintindihan yung mga tao pupunta kay Tulfo eh, no? Tapos, may mga kaibigan kayong gumawa ng paraan para kayo ay magkasundo. Na? Isinama kayo sa Boracay para makapag-usap kayo ng mabuti. At sa unang gabi pa lang, nagyakap na kayo at nagbati. Ano ang pakiramdam? Ha? Ang tawag doon? Relief. Tapos nagplano na kayo uli kung kailan kayo mag-aaway. Baka naman sa Palawan na susunod. Alam niyo, sa totoo lang, parang nung marinig ko nga itong salitang ito yata ang pinaka gugustuhin mong pakiramdam. No, yung walang pressure. Yung igising ka lang sa umaga kahit wala kang pera. Kasi pwede kang maging masaya, pero yung relieved ka talaga ng lahat ng magaan yung pakiramdam, yung kagaanan. Gusto niyo yan? Ha? Gusto niyo yan? We need relief. Ang pinakamabigat na sitwasyon namin, sitwasyon ko sa aking pagbabalik tanaw sa akin naging karanasan, of course, is 21 and 22. Year 2021 and 2022. Why? 2021, namatay ang dad. Bigla. So, ang tagal ng aming kabigatan, hindi namin alam paano kami babawi doon. And then, year 2022, yung biyanan ko namang lalaki ang namatay sa leukemia. Nadagdag. Tagal. Wala, paano Isipin mo, meron pa ba ito talagang relief? May relief pa ba darating dito? Kasi parang di naman mabubuhay. Di naman na mabubuhay yung nawala eh. How do you experience relief sa mga panahon na ganito? We need relief. Walang magtataas dito. Pastor, ako, di ko kailangan ng relief. At ang iba sa atin, sa tindi ng pangailangan, hindi erseflora ang kailangan. Himala ng kagalingan dahil sa malubhang sakit. Meron sa atin, hindi na lubog, hindi na baon sa utang, nakalibing na. Nalibing na sa utang, ganun katindi. At yung iba, kahit ipadala mo sa Boracay, kahit ipadala mo sa Palawan, sa Singapore, wala na yung relationship. Di na magkakasundo dahil winasak ng paulit-ulit na pagkasira ng tiwala. Kailangan natin ng relief? Yes. Matinding relief. Now, this is the good news. Ito iuwi nyo. Pag tinanong kayo, ano sermon ni Pastor? God is a God of relief. Sabihin ninyo, God is a God of relief. Lagdagan natin, my God is a God of relief. Ang aking Diyos ay Diyos ng ginhawa. Kung merong isang bagay na makukuha ka sa Diyos at ibibigay niyo sa iyo nang walang bayad, ginhawa. Ha? Uwi na tayo. Ha? Ginhawa, mga kapatid. Ginhawa. Ginhawa na makasilong mula sa matinding sikat ng araw, bububungan ka, at baka pag-airconin ka pa, that kind of ginhawa. Ang Diyos natin dito ay Diyos ng kaginhawaan. At yan ang papatunayan ko. Alam niyo kung bakit? One verse that says, Ephesians 2 verse 4, but God being rich in mercy. Ulitin niyo. God
Being rich in mercy. Mayaman sa biyaya. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos natin pinag-aaralan, mayaman siya, hindi siya madamot sa biyaya. Mayaman. Grabe yun, salitang yun. Rich in mercy. Sa kayamanan ng kanyang biyaya, magsasawa ka na sa kagagawa ng mali bago pa siya magsawa sa'yo. Kung magsasawa man sa'yo ang Diyos. Magsasawa ka na sa sarili mo bago ka pa pagsawaan ng Diyos. Yan mo hindi makakarating ang Diyos pagsawa because He is rich in mercy. Gusto niyo ng proof? Ito ang kanyang katangian. Ito yung kanyang character. And mercy ay isa lamang sa translation ng salitang Hebreo na Hesed. Narinig nyo na sa akin to. Sabihin nyo, Hesed. No? Sabi ng mga scholar, ito raw ay dapat pinoproduce from the back of your throat. Hesed. Parang ganon. Yun yung Hebreong salita. Nang meaning ay loving kindness. Love na may kindness, pinagsama, or steadfast love. Alam niyo yung steadfast love? Bago siya tuwing umaga. It's new every morning. Grabe to. Kung ano man nangyari kahapon, bagong araw na ito. So God's covenantal love and faithfulness. Dahil may kasunduan ng Diyos sa Israel, kaya ganun na lamang ang hapag niya sa bansang ito kahit pa unfaithful sila. Yun ang matindi, no? Madali lang naman sana magmahal kung faithful yung mamahalin mo. Tama? Oo, kung mabait yung mamahalin mo, madaling mahalin. Tama? Kung unfaithful. Ha? At hindi mabait. May attitude. Ano na gagawin mo? Yon. Pero ang Diyos, ang sagot niya doon ay yung salitang Hesed. Mercy, kindness, love, faithful love, yan ang sagot. At ang salitang Hesed ay makikita natin sa kwento. Bibigyan ko kayo ng kwento para naman maganda to. Kwento mula sa 2 Samuel chapter 9. At dito na papasok si David. At ang kwentong ito ay magsisimula siyempre sa paghahanap. Are we ready to read? Isang araw, nagtanong si David, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng ano daw? Kabutihan alang-alang kay Jonathan? Ipinatawag ni David ang isang tao na nagngangalang Ziba. Sino siya? Isang utusan mula sa sambahayan ni Saul. Now, for those of you na dapat alam ninyo, si Saul yung unang king na tinanggihan, pinalitan siya ni David. So itong si Ziba ay utusan, tauhan, servant ng dating king. Sumagot siya, ako nga po, muling nagtanong ng hari, may natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? Do you get that? Ganda, ngayon ko lang napansin to ha. Hindi ito kabutihan ko, kundi kabutihan ng Diyos. Sumagot siya, meron po, but watch out. Tingnan niyo yung sagot. Meron po ang anong klaseng anak? Lumpo. Ang lumpong anak ni Jonathan. Tanong niya, nasaan siya? Sumagot si Ziba, naroon po siya sa Lodebar, sa bahay ni Makir na anak ni Amiel. Kaya ipinasundo siya ni David mula sa bahay ni Makir. Pagkatapos talunin ni David ang lahat ng kanyang kaaway, ang unang-una niyang naalala ay ang pangako niya kay Jonathan. Nung sila'y mga binata pa, Samuel chapter 20, 14 at 15. Madali mo bang makikita, Jet? Unang Samuel. Atras tayo. 1 Samuel 20, verse 14 at 15. Ano sabi diyan? At nag-uusap sila, Jonathan and David. At ipakita mo sana, this is Jonathan, ipakita mo sana ang pagmamahal mo sa akin habang ako'y nabubuhay pa, gaya ng pagmamahal
ng Panginoon sa atin. At kung patay na ako, verse 15, sige, go. Yon. Sagot ni David yan, siyempre. So meron silang kasunduan. Pag ako namatay, pagpatuloy mong ipakita ang pagmamahal, no? Pagmamahal, kabutihan, awa, pagkakapareho, sa kanino? Sa pamilya niya. And so one day, habang si David nandun sa kanyang kaharian, ano? Talo na lahat ng talo na lahat ng kaaway. Ano sumagi sa isip niya? Ha? Yung unfulfilled promise niya kay Jonathan. O nga, no? So nagtanong siya, meron pa bang natira? Bakit ganun yung tanong? Meron pa bang natira sa, Bakit? Karaniwan, by the way, no, so siguro mga 20 years na ang nakalipas. Yung nakaupo si David at yung nakaraan. David remembers to show mercy. Sabihin nga ninyo, remembers. May naalala siya. Kaya hinanap niya kung meron pa bang natira sa angkan ni Saul. Karaniwan, ang umuupong hari nakaka-remember at naghahanap ng kamag-anak ng dating hari. But not to show mercy. Kung kayo nanonood ng mga Korean novela, no? Na immediately, pag umupo na yung bagong hari, itatago na yung mga anak ng dati. Bakit? Kasi sila ay papatayin. Okay? Kasi threat na sila eh. Pero si David, iba. Yung kanyang kabutihan, it remembers. It searches. So itong kabutihan na to hindi random. Hindi sinabi ni David, maghanap nga kayo ng tao dyan kung sinong pwede kong pakitaan ng kabutihan. Meron pong 3 rito. O sige, dito kayo sa harap. Sino kaya dito sa 3 ang bibigyan ko ng kabutihan? Ito o ito? Ito. Totoo ba? Ikaw. Ikaw ang bibigyan ko ng kabutihan. Ganon ba yon? Ganon ba yung kanyang kabutihang ipapakita? Was it random? Hindi. It was a promise. It was a covenant. Secured by his father. Jonathan, ang ganda nito, no? Pag inisip mo, yung tatay, nakasecure siya ng kabutihan para doon sa kanyang anak. Through this covenant. Ha? Through this covenant. Nakukuha niyo ba? Yung tatay, na-secure niya yung kanyang anak through the covenant. Pakitaan mo ng kagandahang loob yung aking magiging pamilya. Hindi random. Ang hinanap niya ay ang may kaugnayan kay Jonathan. So ang unang nahanap niya, actually, hindi ka maghanap, si Ziba. At ang tanong niya, ikaw ba ay maziba? Hindi yun ang tanong niya. Ikaw ba si Ziba? Ang sagot niya, oo. And David repeats the question. Nakita niyo? Inulit yung tanong niya. Attention to the repetition. May natitira pa ba sa sambahayan ni Saul na maaari kong pakitaan ng kabutihan ng Diyos? That was a repetition. Second time. Anong sagot ni Ziba? Meron po. Ang lumpong anak, and highlight that lumpong anak ni Jonathan. Anong gusto niyang gawin? Parang hinahamon ni Ziba yung resolve ni David na magpakita ng kabutihan. Pag narinig niya yung salitang lumpo, hindi niya na ituloy. Alam niyo ba yung lumpo? Sino rito hindi nakakaalam kung ano ibig sabihin ng salitang lumpo? Alam niyo lahat yun? Ha? Anong hindi nagagawa ng lumpo? Hindi nakakalakad. Okay. Sige. Check ko lang kasi baka... At parang niya sinasabi, meron po, kaya lang lumpo, mahirapan po kayong alagaan siya, masyadong matrabaho. Ako na lang po ang pakitaan nyo ng kabutihan. Medyo related naman ako kay Jonathan. Sanggang dikit naman kami ni Jonathan, kahit ako'y servant. Ako na lang pakitaan niya. Okay?
Pero natinag ba? Natinag ba kahit ng sandali si David? Ano sabi? Walang isip-isip. Hindi, oo nga, no, mahirap yata yung paglumpo. Wala pa namang wheelchair na na-invento. Paano kaya yan? Hindi nag-isip si David. Agad niyang tinanong, nasan siya? Nung sinabing nasa Lodebar, okay, sunduin. Walang pagdadalawang isip. Sunduin na. Sunduin na siya. Hinanap at ipinasundo. Ganda, no? Walang pagdadalawang isip. Now, verse 6. Yung pag-summon, no? Kanina yung searching, ngayon naman pinatawag. Ang pangalan ng anak ni Jonathan ay sabay-sabay. Subukan niyo ulit. Ayusin niyo. Alam ko, nakaka-relate na kayo kasi may B-O-S-E-T, Boset. Ha? Mephibosheth at apo siya ni Saul. Pagdating niya kay David, yumukod siya bilang paggalang dito. Sinabi ni David sa kanya, ikaw pala si Mephibosheth. Sumagot siya, ako nga po. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, ipinatawag kita dahil gusto kitang pangatlong beses pakitaan ng kabutihan dahil sa iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo, listen to this, ang lahat ng lupain ng iyong lolong si Saul. Ha? At hindi lang yan. Dito ka na palaging kakain kasama ko. Wow, grabe naman. Hindi sa Janet's, hindi sa Samgyupsal, doon sa mesa ng hari. Wow. Anong pangalan ng anak? Ulitin nyo. Mephibosheth. Sa totoo lang, hindi siya ipinanganak na lumpo. Background story, napatay na yung lolo at si Jonathan. Nakarating sa kanila. Nakarating doon sa nag-aalaga, napatay na yung king. Siyempre, ang unang may isip ay iligtas yung bata. At that time, roughly 5 years old, kinuha yung bata, nagmadaling tumakbo, nabitawan. Hindi ko alam, baka sagdan nabitawan. And that caused him, yung kanyang pagiging lumpo. Na-cripple siya. Naligtas naman siya, kaya lang, sana hindi naman nabitawan, na-cripple siya. Dahilan, para maging lumpo siya buong buhay at para di mahanap, doon siya nagtago sa Lodebar. Ang ibig sabihin ng lugar na walang pasture, walang pastulan, parang disyerto. Lodebar, lugar na walang makakain. Ha? Isang lumpo nakatago doon na walang makakain. Now, importanteng tandaan. Now, listen to this. Pag nanonood ka ng movie, may alam tayo na hindi alam ng iba. Tama? Kaya excited tayo eh. Kasi may mga alam tayo na nakita na natin sa kwentuhan, mangyari. Hindi niya alam. Nag-guess niyo ba ako? O ganun yung kwento. Alam ba ni Mephibosheth yung pinag-uusapan ni Ziba at saka ni David? Hindi. Para sa kanya, yung pagharap niya kay David, bakit ako hinanap, pinagtyagang hanapin at ngayon ihaharap? Kaya pagkasabi niya, ikaw ba si Mephibosheth? Hindi, ikaw pala si Mephibosheth. Ako nga po. Ano hinintay niya? Hinintay niya, espada. Espada na dapat Pero sa halip, ito talaga naman, ano sabi ni David? Huwag kang matakot. Kasi alam niya, siguro na, ako nga po, hinihintay niya lang gano'n eh. Hindi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, for I will surely show you kindness for the sake of your father, Jonathan. And that is the third time. Kaya kung merong mensahe talaga to, kindness, mercy, hesed. I will surely show you hesed. Ito nung reaction ni Mephibosheth. Tingnan nyo verse 8. Ano sabi? Basahin nyo.
Ang hina naman yung bumasa. Narinig niyo ba ako? Nabasa niyo ba? Pwede ba lakihan dyan konti? Para mabasa ng mga nasa likod? Sagad na, yumukod. Ayun. Oh, basa, sabay-sabay. Ha? Ano daw siya? Ano daw siya? Merong hindi sumasagot. Ano daw siya, yung mga nasa likod? Ayun. Tindi niyan, ano? Isang bagay na itulad mo yung sarili mo sa aso, iba pa yung itulad mo yung sarili mo, patay na aso. Actually, maganda to. Ano? Pag tinignan nyo, talagang inaasahan niya, he will be a dead dog. Ha? Ano nawala sa kanya? Para masabi niya na ako ay isang aso lang. Sa loob ng 20 years, ganun lang ang buhay ko, para lang akong isang aso. Ano nawala sa kanya? Give me the word. Starts with letter D. Dignidad. Sobrang baba yung pagtrato sa kanya ng mga tao. No? Ang feeling niya, hindi na nga aso eh. Patay na. Aso, grabe. Eh tayo, iba naman tayo. Marami sa atin, paniki. Ang palagay sa atin, paniki. Gawin mo nga ito. Eh, ba't ako? Ha? Itong uri, napakababa ng tingin sa sarili dahil sa tratong ginawa sa kanya ng mga tao na papaligid. Can you relate to this? Na? Mamaya na ako magkukwento, may eksena kami ni Wilma kanina eh. Pero doon na lang ako mag-e-end. Pero yun nga, no? Yung pagtrato ng nasa paligid sa'yo, anong pakiramdam niya? Anong naiisip ninyo? Kasi yung dignity ay kung paano ka itinatrato ng iba. No? Na nakakawala ng self-respect. So si Mephibosheth, sobrang baba ng kanyang tingin sa kanyang sarili. Nasabi niya, ako isang aso lang. Pero tingnan niyo yung kabutihan. Ito yung nagagawa. Ito yung kapangyarihan ng kindness ng Hesed. Yung uri ng kabutihan, katangian ng Diyos ngayon na taglay ni David through the Spirit restores Mephibosheth's dignity. Anong ginawa? Sabihin niyo salita, restore. Ibinalik yung dignidad. Paano yon? Sabi ni David, yung nawala mong pag-aari, yung nawalang pag-aari ng pamilya mo, babalik ko. Ano nawala sa inyo? Ha? Huwag niyo na sagutin. Sabi niya, ibabalik ko lahat. Wala kang makain, simula ngayon, palagi kang, kasi Lodiban, palagi kang kakain. Saan daw? Doon sa ilalim ng mesa. Kasi aso ka lang naman sa palagay mo, doon ka na kumain sa ilalim. Ganun ba sabi niya? Hindi. Hindi siya binigyan ng plato doon sa ilalim ng mesa ni David. Hindi. Kasama kitang kakain. Hindi. Ibinalik ang dignidad, ibinalik ang respeto sa sarili. Now, verse 9. Tuloy natin. Ano nangyari? Tawag ng hari si Ziba. Tandaan ninyo, utusan siya ng dating king. No? Hindi siya utusan ni Mephibosheth. Okay? In fact, malaya na nga siya kasi patay na si Saul. Ang dating utusan ni Saul at sinabi, ibinigay ko na, no, nire-report niya kay Ziba, yung kasunduan nila ni Mephibosheth, ibinigay ko na sa apo ng amo mo si Saul ang lahat ng ari-arian ng kanyang lolo. Ikaw, ang mga anak mo, ang mga utusan mo, ang magsasaka ng lupain para sa kanya at dapat mong dalhin sa kanya ang mga ani mo, ang mga ani para may pagkain ng sambayan ng amo mo. Pero si Mephibosheth naman ay kakain kasama ko. Pang ilan na yan? Pangalawang ulit. Alam niyo kung ilan ang anak? Ni Ziba. Tuloy. Jet. 11. Sumagot si Ziba. Sari. Gagawin ko po, mahal na hari, ang lahat ng iniutos niyo sa akin na inyong lingkod. At mula noon, palaging
Kumakain si Mephibosheth kasama ni David na parang isa sa mga anak niya. May bata pang anak na lalaki. Ba, may anak pala itong si Mephibosheth na nagngangalang Omega. Ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Ziba ay naging utusan ni Mephibosheth. Ilan? Sinabi ba kung ilan? Dalampasan natin kung ilan. Ha? Baba mo nga. Hindi, may sa taas. Ayun, may 15, dami, no? May 15 anak na lalaki at, yung utusan na may utusan pa. No? 20 utusan. O ilan na lahat ang utusan ni Mephibosheth? Ha? Dami, no? Thirteen. At si Mephibosheth nalumpo ang 2 paa. Tingnan nyo ending ng kwento. This is the end of the story, no? Paano nagtapos yung kwento? Ito ending. Basahin nyo, no? Sa life. At si Mephibosheth, nalumpo ang 2 paa, ay naniran sa Jerusalem. At palagi siya, what an ending, ha? What an ending. Inulit-ulit na siya lumpo, pero siya ay kumakain sa hapag ng hari. Napakaganda. Sinong kasama niya sa hapag? Mga anak, no? Dito sa notes ko nakalagay, dating aso, ngayon ay amo. So David instructs Ziba, nasa palagay ko, no? Just a quick comment on Ziba. Nasa palagay ko, ang nakikinabang ng lupain ni Saul dahil patay na siya, sino? Sino kaya ang nakikinabang ng lupain na iniwan ni Saul? Ha? Si Ziba. Oh, si Ziba. Kaya nasyak siya sa kabutihan ni David. Lumpo, bibigyan ng lupa. Paano magsasaka yan? O sabi ko, ikaw magsasaka. Tatanong ka pa. Ikaw magsasaka. E di ikaw, yung itinuri ninyong aso, amo mo na ngayon. Sige po. Yun na lang ang naisagot niya. Now, interestingly, sinong kasama niya sa hapag? Now, imagine, pagganahin niyo ang inyong imahinasyon. Ito yung hapag. Sinong kasama ni Mephibosheth doon? Bukod kay King David. Sino ba? Mga anak ni David. Binalikan ko yan kung sino yung mga nandun. Siguro may mga 6 na lalaking anak si David. Now, imagine the scenario. No? Oras na ng kainan. By the way, no? Ang sabi doon, uupo siya at ito, verse na to. Mula noon, palaging kumakain si Mephibosheth kasama ni David. Ito, napaka-importante. Na ano daw? Na para isa sa mga anak. What is that? Ano yung bago doon? Ano yan? That's a new identity. Ha? Sabihin nga ninyo, identity. Hindi lang dignity. No? Binigyan siya ng bagong identity. Simula ngayon, ikaw ay para ko ng anak. Ha? Binigyan siya ng bagong identity. Now imagine, oras ng kainan. Nakaupo na lahat ng mga anak. Nandun na sila. No? Nandun na rin si David. Sino hinihintay? Si Mephibosheth. Kasi ang tagal Ngayon, kung meron siyang saklay, naririnig na nila yung saklay. Tok, 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 tok. Pababa ng hagdan. Tagal, hinihintay nila. Hanggang makapwesto siya. Meron na siyang reserve na upuan. Andyan na, nakaupo na. At nung nakaupo na siya, anong sabi ni David? Sige, pray na tayo.
At sabay-sabay silang kakain. What an illustration of kindness. Ang buhay ni Mephibosheth, isang malaking relief. Ha? Dahil, bakit siya may relief? Dahil ang Diyos ay nagbibigay at mayaman sa kabutihan, sa awa at sa pagmamahal. Alam ba ninyo ang kahulugan ng pangalang Mephibosheth? Yan. Alam nyo? You will be shocked. Kasi ang pangalan niya means out of the mouth of shame. Out of the mouth of shame. Sa Tagalog, paglabas sa bibig ng kahihiyan. Ano yung kalagayan niya sa Lodebar? Nakakahiya, no? Dumpo, walang makain, nasa isang obscure, nakatagong lugar. Inilabas siya doon sa lugar na yon at dinala sa hapa. Ngayon mga kapatid, nangyari ito dahil sa uri ng Diyos na pinaglilingkuran ni David. That He is a God of mercy, He is a God of kindness, and He is a God of relief. At yung kabutihan na meron ng Diyos, it remembers to show mercy. Ha? It remembers. Naaalala niya. Mamaya, babasahin ko ulit. Napakaganda ng binasa ni MP kanina tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Ano? Iniisip, natatandaan niya ang pangalan mo. Ha? Ay, yung anak ko kailangan ng relief. He remembers itong kabutihan. It remembers to show mercy. It restores dignity. It restores dignity. Itinatayo, papagpagan, at ibinabangon kung nawala na yan. And lastly, it rewrites the identity. Binura. Anong? Kanino ka? Anak ni Jonathan. Burahin ko na yan. Nalagyan ko. Anak ng Diyos. Binura ang dating pangalan at sumulat ng bago. Yan ang kabutihan ng Diyos. Natatandaan niya, ibinabalik niya yung mga nawala, at binibigyan ka ng bagong identity. Hindi ka na isang tao na walang purpose. Hindi ka na isang tao na nandyan lang. Okay, so tabi-tabi, walang pumapansin sa'yo. Nakalimutan na ng lahat ng kaibigan dahil natatakot na sila sa'yo. But God has given, this has said, this goodness of God rewrites your identity. Ngayon, kaya mo na sagutin, sino ka ba? Sino ka? So mga kapatid, ang taong moved by the Spirit, ay merong ganitong kindness. This is the reason why we're talking about this. Sinasagot natin, ano ba ang katangian ng isang taong moved by the Spirit? Meron siyang ganitong kabutihan. So tatanungin natin, ang Diyos ko ganito. Tama? Ang Diyos ganito. Gagawin niya yan sa'yo. Ang tanong lang, ganun ka ba sa iba? Will we show by our kindness, mararanasan ba na itong taong ito ay talagang sa Diyos to? Kasi talaga namang grabe yung kanyang kindness. Grabe yung kanyang kindness. At gaya ng sinabi ko kanina, ito, meron kami eksena. Dahil nawawala yung pusa namin. Hindi pa na nawawala. Lumabas. Alam niyo yung pusa na naglalandi? So lumabas yung pusa namin, nandun siya sa puno, di makababa, hingal na hingal, tinatawag ko, yung taas di ba? So pumasok ako sa bahay, sabi ko, nakita ko na si Snowball. Pangalan ng pusa namin ay Snowball. Nandun, hingal na hingal sa puno. Nagtanong si Wilma, saan puno? Yun lang, doon lang sumiklab ang digmaang pandaigdig sa salitang yun. Ay, hindi ko pala, doon sa sagot ko, doon siya na-offend.
Puno dyan. May iba pa bang puno? May pagka-sarcastic talaga ako. Hindi ako mabait. Hindi ako mabuti. Alam niyo, dating nung kay Wilma, nawala yung kanyang dignidad. Yun ang dating. Imagine, dahil lang sa simpleng salita natin, yung tao nakikinig sa atin, nawawalan talaga ng dignidad. Hello? Damay ko na kayo kasi ako ang sangkot dito eh. Ako kontrabida eh. Gawin ko na rin kayong kontrabida ha. Sino ba mga ninanakawan ninyo ng dignidad dahil sa inyong mga taklesang komento? Hello? Kaya matagal na surihan pa to. Pero ito ang malupit dito talaga eh. Naisip ko nga kayo, huwag na kaya ako mag-sermon. Kabutihan pa naman itong isi-sermon ko. Pero mabuti talaga ang Diyos. Wala na may exempted. Pinakikita lang nito na hindi ako nakasubmit sa Spirit ng Diyos. Kasi yung taong minumove ng Spirit ay ano? Ano ugali niya? Ano ugali? Ulitin natin yung sermon. Mabait. Sabihin nga ninyo, mabait. Mabait. Mabuti. Yun ang problema ko. Na-realize ko, hindi pa ako mabait. Yun ang nakakalungkot. Minsan yung pagiging moved by the Spirit, parang, talagang meron siyang kasi nakakapag-preach siya, kasi nakakatugtog siya ng magaling, no? Marami siyang alam na verses. Pero napakasimple ng test eh. Kung may Espiritu ka ba ng Diyos eh. Ulitin ko. Ano siya? Tanongin mo yung katabi mo. Ngayon, mabait ka ba? Ha? Tanungin mo. Mabait ka ba? Sabihin mo, anong pinagsasasabi mo? Ha? Ay, mga salita natin, magnanakaw ng dignidad eh. Yung kausap natin, parang paliit ng paliit. Nanliliit sa ating mga sinasabi. Kaya Mia, patawarin mo na ako, Mia. Sasabit ko pa naman ito sa school. Naka-record to. Sabihin niya, Romy, dahil sa ginawa mo sa asawa mo, hindi ka makakapasa. Taas ang kalang kamay. Ano? Huwag mo nakawin ang aking dignidad sa mga sinasabi mong yan. Amor. Yun. Kaya dapat lagi kang dumadalo ng joint. Di ako naman tiwala ako yung asawa ko talagang. Sa totoo lang, siya may espiritu ng Diyos. Kasi sa buong buhay namin, siya ang merciful. Papatawarin naman ako dyan. Ganun din, no? Yung mga nagkamali, sabihin nyo, sila lang kasi nagkakamali. Kayo naman, nagpapatawad ba kayo? Merciful naman ba kayo doon sa mga nagnanakaw ng dignidad ninyo? Mga nanlalait at gumagawa sa inyo ng mali. Tingin sa akin, yung mga mapagpatawad. Ang totoong bida, walang iba kundi si Jesus. Kaya, makinig kayo, no? Kaya napakabuti talaga ng Panginoong Yesus. Ano sabi niya? Naparito ako upang hanapin ang mga nawawala.
Siya ang unang naghanap eh. Sino ba ang papakitaan ko ng kabutihan? Natagpuan ka niya. Okay? Ano ba nawala sa iyo, anak, ha? Ano man nawala sa iyo? Binalik ni Jesus. Yun. No? Anong dati mong identity? Binura niya, hindi ka na isang taong makasalanan. Ikaw ay akin ng anak. Grabe ang Panginoon. Tayo tayo. Sa pag-ihip ng inyong spirito sa buhay namin, Panginoon, marami kami nare-realize. Una sa lahat, yung dakila mong kabutihan, yung nakamamangat, nakalulunan, napakayaman mong habag na ginawa sa amin. Ang kalakip nito, Panginoon, nakikita rin namin yung aming kakulangan, yung kalayuan ng aming buhay sa pagpapakita ng kabutihan, kabaitan, pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa amin. And Lord, ayusin mo ang aming puso. Ayusin mo ang aming isip. We want to be moved by your Spirit. Lumikha ka, Panginoon, ng isang matinding pagbabago sa aming puso at isipan. Make us realize how you have taken us from shame into honor. Kung paano sinublay mo ang aming makakain, how you invited us to be seated with Christ in the heavenlies. At ang karanasan ng ibang tao sa amin, masabi nila, napakabuti ng Diyos dahil napakabuti namin sa kanila. Make us, Lord, your church, sa aming mga asawa at mga anak, mga kaibigan at kapatid, makilala kami ng mga taong mabuti, mapagmahal at mabait. Maraming salamat po. Maraming salamat. We sing a song? Ihayag natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Mahal kita, Langgan ng iyong biyaya. buong buhay. Buong buhay. Hawak mo sa iyong kamay. Nasa aking pagmula. Hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak ko sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. At ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo, siyang gabay sa kasakitan at nariyan ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, Diyos aking Ama, at ako'y buhay.
kabutihan ng Diyos. Ay, tapat sa amin ang Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin Ko ang kabutihan ng Diyos. Ilan kayo nagbabago? kailan maging magbabago ang kabutihan mo. Kailan maging magbabago ang kabutihan mo. Bubuhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan maging magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ay nabubuhay, Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin namin, Panginoon. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. So, ano yung pagkakataon na awitin namin, Panginoon, ang kabutihan mo? Ang kabutihan ng Diyos.